pa rin sa media. Yan, ha? So, gumawa sila ng investigative report kasi kagaya nyo, nabibitin na rin sila sa walang kwentang hearing dito sa Senado. Pakinggan natin kung may pangalan na ba. Pero wala pa eh. Guilty of under-declaration or evading taxes. Andun pa rin sila. Taxes pa rin ng mga kontraktor. Kaya sige, unahin na natin sila. Unahin na natin sa mga pangalan ng mga senador at mga kongresista na may link sa mga construction company or may construction company themselves. Hindi ito lista ko ha. Lista ito ng PCIJ. At sana imbitahan kung masyado naman useless yung committee ni Marcoleta na iniimbestigahan mga contractor, DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno. Imbitahan nyo na lang itong mga officials ng Philippine Center for Investigative Journalism kasi ginagawa nila ang hindi ginagawa nyo dyan sa Blue Ribbon Committee. Ginagawa nila ang hindi binanggit ni Senator Ping Lacson. Umaasa tayo lahat na banggitin niya yung mga pangalan ng mga kongresista na sabi niya doon 67 kongresista na may construction company. Hindi naman niya binulgar sa privilege speech niya. Sa privilege speech niya. Hindi binulgar, naduwag. Sa first hearing rin, sabi rin ni Juan, patay na atat na daw. Sabi ni Marcoleta, itong si Erwin Tulfo na banggitin yung mga pangalan ng mga kongresista na may construction company o may kaugnayan sa contractors, hindi rin binanggit. Sinuchubibo lang tayo ng mga ito. Ngayon, iniipit puro mga contractor. Okay naman. Agree tayo, ipitin yan. Pero, huwag selective. Magsimula tayo sa source. Hindi magkakaroon ng project ang mga yan kung hindi ini-insert ng mga senador at kontraktor. Dahil either kontraktor sila o kaalyado nila yung mga kontraktor. Okay, eto na. Eto na ang lista. According to the Philippine Center for Investigative Journalism na may pakinabang pa kaysa sa hearing ng Blue Ribbon Committee at kaya hearing ng Infracom ng sino ba to nagsasalita? Infracom ng House. Klaro-klaro na ito na ghost project. Yes, Your Honor. Yung hindi po kasi pag-submit ng account, sir, or yung disbursement voucher. DPWH ata yan. Wala pa rin. Contractor pa rin. So eto na. Number 1, according to the partial list of lawmakers with ties to contractors, according to the Philippine Center for Investigative Journalism. Number 1, Senate President Francis Chis Escudero. Siya may link sa Centerways Construction and Development Incorporated. Centerways Construction and Development Incorporated na hindi sumipot. Itong si Lawrence Lubiano, ang may-ari nito, na nagbigay ng 30 million campaign contribution kay Chis Escudero sa 2025 election, hindi sumipot sa hearing ngayon for the second time. Kaya meron ng summon sa kanya at meron ng i-issuean ng arrest warrant laban sa kanya. Problema lang, pwede lang mag-recommend ang Blue Ribbon Committee. Sino ang dapat mag-sign at i-approve yan arrest warrant? Si Chis Escudero. Si Chis Escudero ang dapat mag-sign sa arrest warrant ordering the arrest of his campaign contributor, Lawrence Lubiano of the Centerways Construction and Development Corporation. Ang question, gagawin kaya ni Chis yan? I will tell you later kung gagawin niya yan. Okay, number 1 si Chis. Number 2, Joel Villanueva. Senator Joel Villanueva na tumanggap ng 20 billion campaign contribution sa 2022 election sa New San Jose Builders Incorporated. New San Jose Builders Incorporated. At hindi nakalagay yung pangalan ng New San Jose Builders. So mag-stick na lang tayo. Kung walang pangalan, hindi na natin babanggitin. Baka tayo naman nahabulin ng cyber libel. Kasi stick na lang tayo dito sa lista ng PCIJ. Although, sinabi ko na sa inyo, kapitbahay ko yan dito.
bilyonaryo na yan, kapitbahay ko. Pero since hindi alam ko ang pangalan, pero to be safe, Google nyo na lang, sino may-ari ng New San Jose Builders Incorporated. Number 3, Senator Lawrence Bongo. At blinag na natin ito noon. Siya ay anak ng may-ari ng tatay ni Bongo, na hindi rin binanggit yung pangalan dito, na ang CLTG comes from the initial of the name of Christopher Lautigo ni Bongo, pangalan ni Bongo, at Alfredo Builders na nakapangalan sa half-brother niya. Half-brother niya. So na-vlog na natin ito. So Chis Escudero, Joel Villanueva, may kaugnayan sa contractors. Si Bongo na may construction company ang tatay niya at half-brother niya. Siyempre, kanya na rin yan. Nakapangalan sa kanya eh. CLTG Construction. Yan. Number 4. Ako, Bicol Party List Congressman Elizaldo Co. Ang kampanya niya at sinabi na ni Erwin Tulfo na ayaw na nila representative lang ang pinapapunta sa hearing. Gusto nila may-ari na mismo. So ang tanong, pupunta kaya? Ang tanong, maglalabas kaya ang Senado ng arrest warrant kay Elizalde Co na kongresista? Malalaman natin yan. O baka yung mga dami na naman representante. Pero sinabi na talaga ni Marcoleta, ayaw namin representante lang, gusto namin may-ari. So itong si Saldi Co ang may-ari ng SunWest Incorporated, nakasama sa lista ng mga 15 maswerteng kontratista na nakakuha ng 100 billion flood control projects. High-Tone Construction and Development Corporation, FS Company Builders and Supply. Itong SunWest ni Saldico at itong High-Tone Construction Company, kasama ito sa lista ng 15 maswerteng construction company. Although sa ngayon, hindi na ito congressman. Itong si Christopher Co. Hindi na to congressman. May-ari ng High-Tone. Ito yung, although may separate vlog tayo dyan, ito yung tatay ni Claudine Co. May separate vlog tayo dyan mamaya. So, itong dalawa, SunWest at High-Tone, kaya ang question, maglalabas rin kaya ng arrest warrant dito sa High-Tone na ang may-ari nito ay ex-congressman, ex-Ako Bicol Party List Representative Christopher Co, kapatid ni Saldi Co, tatay ni Claudine Co na may eroplano o nagpapayabang sa eroplano. That is the question we will find out later on. Okay, baka dahil congressman di sila ma-invite. Ito nakakatuwa. Yun, Saldi Co number 4. Hindi na naisama si Christopher Co kasi ex-congressman na siya. So number 4. Number 5. Magbubukit Party List Representative Ferdinand Beltran. Wow! Magbubukit Party List. Alalahanin niyo itong pangalan. Huwag niyo talagang magkamali. Ikuan ito. Bumoto dito sa kwan ito, peking party list. Biro mo, magbubukit party list. Ang representante ay manager at may-ari ng Third Star Builders Contractors. Third Star Builders Contractors. Congressman Ferdinand Beltran, representative of the Magbubukit Party List. Magbubukit, taga-tanim ng pera. He is the manager of the company according dito sa records ng PCIJ. Number 6, kaya i-share nyo ito para hindi na natin iboto ang mga ito, iboto mga peking party list na ito. Number 6, Edwin Guardiola. Owner of the CWS Party List Representative. CWS Party List Representative Edwin Guardiola. May-ari ng Newington Builders
formerly E. Guardiola Construction, Laurel Development Corporation, S-Ang Construction and General Trading Incorporated. So related siya at shareholders na mga may-ari nito kasi sabi niya, baka sasabihin niya nag-divest na siya, nag-divest niya. Number 7, mag-ama. Number 7 at number 8, pakiusap ko na lang sa inyo dahil delikadong buhay ko kung babangkitin ko to. Alam nyo na, anong sitwasyon sa mga brothers natin sa Mindanao. Pauwi-uwi ako ng Mindanao. Hindi na ako magpakahiro. Anyway, pwede nyo naman i-check ito sa website ng PCIJ. Number 7, number 8. Dalawang kongresista na tatay, party list, anak, meron regular distrito sa isang lugar sa Mindanao na may construction company sila. Iisa ang pangalan ng construction company nila. Number 7, number 8. Hindi ko na lang babanggitin. Kayo na bahala. Ilalagay ko yung link. Ilalagay ko yung link ng PCIJ mamaya. Okay? Ito, natawa ako dito. Number 9. Number 9. Anyway, marami naman pangalan eh. Sige lang. Anyway, bahala na ang kongresista at mga senador. Tawagin yung PCIJ para banggitin lahat itong mga pangalan. Ito, nakakatuwa. Kilala nyo. Ha? Mas gwapo ito sa akin ng 10 ligo at lalo na yung tatay niya. Ito, number 9. Cavite 1st District Representative Ramon Jolo Revilla. Cavite 1st District Representative Ramon Jolo Revilla. Wow. Matulis pala ito si Kong. Ang connection niya ay Graia Construction Corporation. Graia Construction Corporation. Ang top shareholder nito ay si Rebecca Bautista Ocampo na auntie ni Jolo Revilla. Wow, it's all in the family. It's all in the family. Okay. Number 10, Beauty ito. Beauty na may nunal. At asawa ni Pogi. Nanay ni Kong. Number 10, Cavite 2nd District Congresswoman Lani Mercado Revilla. Lani Mercado Revilla of the Cavite 2nd District. Related rin siya sa Graia Construction Corporation. Sister-in-law niya, si Rebecca Bautista Ocampo, na may-ari ng Graia Construction Corporation. So si Jolo at si Lani, number 9 and number 10. Number 11, it's all in the family. Number 11, Agimat Party List Representative Brian Revilla. Pogi na naman. Ganon, related rin sa Graia Construction Corporation. Auntie niya itong si Rebecca Bautista Ocampo. So, it's all in the family. Kahit natalo si Bong, happy pa rin sila. Si Lani, si Brian, at si Jolo. Happy pa rin. Ito, maingay na maingay ito sa Quadcom at saka sa Tricom. Pero ngayon, tahimik pa sa tahimik. Akala mo malinis. Akala mo galing-galing. Number 12, Ramon, One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Akala mo si Kong pahiro talaga sa Quadcom at saka sa Tricom. Kaya inindyan ko yung Tricom nyo kasi alam ko magnanakaw rin kayo. Ginagamit nyo lang ako para pabanguhin yung pekeng Tricom nyo. Meron ba nakasuhan doon? Wala. Talo kayo kay General Nicolas Torre. Kinasuhan si Jay Sonsa at yung iba pang mga vloggers. Talo kayo. Nag-recommend naman kayo para kasuhan. Hindi nyo ginawa. So, akala ni Kong, magaling na talaga. Si One Rider Party List. Akala mo, rider, mahirap, no? Mga nakamotor lang. One Rider. Yung pala, yung tatay at brother niya may construction company. Itong si Ramon Rodrigo Gutierrez. Ang company nila ay Alro Construction and Development Corporation na nagmamay-ari ng tatay niya at kapatid niya as shareholders. So dahil hindi nilagay ng PCIJ yung pangalan,
hindi na natin babanggitin. Bahala na ang Senado, bahala ng Blue Ribbon, himay-himayin ito lahat, isa-isa. O kaya ng Kongreso. Hindi ko na trabaho yan, papatayin pa ako ng mga yan. Kayo na bahala ang papatayan. Eto pa, kababaeng tao, kagaya ni Lani Mercado. Number 13, Pusong Pinoy Party List Representative. I-share nyo ito. I-like nyo itong vlog para malaman, iboboto pa ba natin mga ito sa 2028? Niloloko lang tayo ng mga ito. Hindi pala ito mga mahirap. Mga multi-billionaire pala mga ito. Pusong Pinoy Party List Representative. Jerny Jet Nisay. Jerny Jet Nisay. Ay hindi, lalaki pala ito. Lalaki. Jerny Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List Representative. Ang company niya ay JVN Construction and Trading. JVN Construction and Trading. Records from the DPWH, according to the PCIJ, cites him as the company's general manager. Wow, GM. GM, tiba-tiba. Ito, babae. Kayo, mga lugar, i-report nyo na sa isumbong mo ang Pangulo. Diyan sa Kalinga. Kalinga Lone District Representative Caroline Agyao. Kalinga Lone District Representative Caroline Agyao. Ang construction company ay BHM Construction. Ang manager ng Band Holden Kapuyan Mangawang is the brother of her husband, former Kalinga Rep, Allen Jess Kapuyan Mangawang. Yan. Itong si Agyao, meron ako nakilala noon nung PR ako ng 3 secretaries ng DPWH. Meron undersecretary or assistant secretary Agyao. Baka anak ito, Agyao, ha? Yan. Caroline Agyao, Kalinga Lone Representative. Okay. Number 15. Sabi ng Tambiolo, ang pangalan lumabas ay Albay 2nd District Congressman Carlos Loria. Albay 2nd District Representative Carlos Loria. Ang korporasyon niya ay Macapa Corporation. Siya ang president of the company as discovered or unearthed by the PCIJ researchers. Andali, pakinggan natin. Ano bang, si Cabral, kilala ko yan. Si Undersecretary Cabral. Maganda pa rin. Wow legs yan. Undersecretary Cabral ng DPWH. Only 1-year warranty po. Maganda pa rin, pero parang nagretoke Mas gumanda. Yung legs kaya, nagretoke rin. Tingnan natin mamaya kung tumayo yan, kung wow legs pa rin. Meron na-observe na mga defects. Kailangan pong ipakorek nila. Wala pa rin pangalan. Puro pa rin sila doon sa mga kontraktor. Puro pa rin. Okay. Sana ba tayo? Okay. Number 15, Carlos Loria. 2nd District Albay. Macapa Corporation. Number 16, Agustinia Pancho. Bulacan 2nd District Representative. Nakilala ko na rin tatay nito si Congressman Pancho Ang pangalan ng construction firm nila na nasimulan pa ng tatay ay yung CM Pancho Construction Incorporated. Uy, baka nagtataka kayo. Bakit kilala ko ito? Nung reporter ako ng Inquirer covering the House of Representatives, na-interview ko na rin ito. Yung tatay niya, si Pancho. So, Agustinia Pancho, Bulacan 2nd District Representative, ang construction company CM Pancho Construction Incorporated. Her family owns the company according to PCIJ. Okay. Malapit na matapos. I-share nyo i-share nyo. Number 17. Di ba mas exciting dito sa Vlogcaster? May pangalan na. May pangalan na. Sila wala pa. Wala pa ni isang pangalan. Puro pa bola-bola lang. Okay. Number 17. Tarlac 2nd District Representative Cristina Angeles. Ang construction company, Northern Builders Construction Corporation. Northern Builders Construction Corporation. Sabi ng PCIJ, she is the company's vice president. Wow, vice president.
soon Vice President of the Philippines. Last but not the least, kasi sabi ng PCIJ, initial. Marami nang hindi nakakatulog dyan sa Kongreso. I-share nyo ito ha, para mapunta ito sa inbox ni Marcoleta, kasi kung takot at takot sila, banggitin pangalan ng mga kongresista at senator, ang gagawin na lang nila, magtago nilang sa palda ng PCIJ reporters para ang PCIJ reporters ang babanggit sa mga pangalan ng mga ito. Ha? So, last but not the least, Micaela Gonzales, Congresswoman Micaela Gonzales of the Pampanga 3rd District Congressional District. Ang pangalan ng kumpanya, A.D. Gonzales Jr. Construction and Trading Company Incorporated. Sabi dito sa PCIJ, her family owns the company. So silang may-ari, So okay. Ulitin natin, especially with the special emphasis sa mga party list na niloloko tayo. Number 1, Francis Cheese Escudero, Centerways Construction and Development Incorporated. Number 2, Joel Villanueva, New San Jose Builders Incorporated. Number 3, Christopher Lawrence Co. Ang company CLTG Builders, and CLTG stands for Christopher Lawrence T. Go. ng tatay niya at kapatid niya. Number 4, Elizaldo Co of Ako Bicol. Alam nyo na. Sunwest, ang company, Sunwest Incorporated, Hightone Construction and Development Corporation, FS Company Builders and Supply. Number 4, Congressman Ferdinand Beltran of the Magbubukid Party List, nagtatanim ng pera. Ang pangalan, Bird Star Builders Contractors. Number 6, Edwin Guardiola, CWS Party List. Ang company, Newington Builders, formerly E. Guardiola Construction, Laurel Development Corporation, S.Ang Construction and General Trading Corporated. Number 7, number 8, pakiusap ko na lang sa inyo. Mawawala si Vlogcaster. Kung banggitin ko to, alam nyo naman kami sa Mindanao, paano kami, anong patakaran ng mga politiko doon. Iba talaga dito, iba. Number 9, Ramon Jolo Revilla, Cavite 1st District, Construction Company, Graya Construction Corporation. According to the records ng PCIJ, again. Number 10, Congresswoman Lani Mercado of the 2nd District of Cavite. Ang construction na naman, Graya Construction Corporation, sister-in-law niya. Number 11, Agimat Party List Representative Brian Revilla, Construction Company, Graya Construction Corporation, again, anti niya may-ari. Number 12, One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, ang company, Alro Construction and Development Corporation. Number 13, Pusong Pinoy Party List Representative Jerny Jet Nisay, Congressman Jerny Jet Nisay. Pangalan ng company niya, JVN Construction and Trading. Number 14, Kalinga Lone District Representative Caroline Agyao, ang company, BHM Construction. Number 15, Albay 2nd District Representative Carlos Loria, ang company, Macapa Corporation. Number 16, Bulacan 2nd District Rep. Agustina Pancho, pangalan, CM Pancho Construction Incorporated. Number 17, Cristina Angeles, Tarlac 2nd District Representative, ang company, Northern Builders Construction. Number 18, Micaela Gonzales, Representative of the Pampanga 3rd Congressional District. Ang company, A.D. Gonzales Jr. Construction and Trading Incorporated. Yan. This is according to the records or to the expose of the Philippine Center for Investigative Journalism. Ilagay ko na yung link. Ano, saan ba yan? O, di ba? Naunahan pa natin banggitin dito sa Vlogcaster yung mga pangalan ng mga hindi natin sinasabi na link sila sa katiwalian ng flood control. Sinasabi lang natin according to PCIJ
ito yung mga senator at kongresista na may kaugnayan sa mga construction companies. At dapat imbitahin ang PCIJ, kung takot naman, nandiyan na ako yung link ilagay ko Philippine Center for Investigative Journalism. Philippine Center for Investigative Journalism. Link. Yan. Kayo na. Complete list. Andyan sa kanila. Okay. Kaya naman nila gawin yan. Ilabas lahat ng lista. Hindi naman sila umuwi sa Mindanao. Paminsan-minsan. Oh boy. So yan. Yan na. Yan ang lista. So hintayin natin na kailan ba na-publish ito ng PCIJ. Kung ano na bang reaction ng mga magagaling. Magagaling na mga kongresista at mga senador. Kahapon lang pala ito pinablish ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ano kaya ang reaction dito ng mga kongresista at ng mga senador? Tingnan natin within the day. At kung ide-deadman nila ito, ibig sabihin guilty sila. Kung magre-react sila, we will blog about it. Okay? So, yan Ayan na. Ayan na yung ayan na yung mga pangalan ng pangalan ng mga kongresista. Please share this. Baka ibaliwala na naman ito ng mga kongresista. Wala kami nakitang public record ng PCIJ. Patay mali siya. Kasi meron this week rin ata gagawa sila ng Impracom hearing. So yan na so far Mamaya babalik tayo ulit diyan sa walang kwentang hearing na yan. Pero for now sabi ni galit na siya. Sabi ni Paramount Chess Club, Chess Patterns masumukol na lahat. Lahat ng internal audit mechanism. Okay, hanggang sa audit pa sila ang gagawin nyo dapat, i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox nila Senator Risa Ontiveros, Ping Lacson, Joel Villanueva, Chis Escudero, Bongo, at ni Marcoleta para imbitahin na lang nila ang Rappler, ang Philippine Center for Investigative Journalism. At ganoon rin gagawin ng Senado, ang Kongreso. Kaya i-share nyo ito para mapunta ito sa inbox ng kaibigan ko si Terry Ridon. Baka may pakinabang pa yan, committee mo, i-hearing mo yan. At para makita rin ito ni Richard Gomez at saka ni Benny Abante, nagalit kay Magalong. Tingnan natin kung merong pang ibang lista si Magalong. Pero andito na, 18 na yan. At kung gusto nyo mabasa yung complete list, kayo na, i-link nyo na lang yung link ng Philippine Center for Investigative Journalism.